medyo na-miss ko rin mag-commute actually dito sa Manila. But yeah, finally guys, this is it. Grabe. Hi guys, welcome back to my channel. Naka-formal tayo today. So for today's video, actually sasama ko lang kayo sa mga ganap ko dito sa Manila kasi medyo marami tayong ganap dito sa Manila. And finally, nakauwi na tayo dito sa Pilipinas. So yung ba makita yung Pilipinas? Ayan o guys. Nagdadrive lang ako sa may Skyway. Pupunta tayo sa event sa may Makati area. So today, I'm attending an event of a launching of a new budget airline. It's called Sunlight Air. So parang bagong budget airline siya dito sa Philippines. Tapos mag-offer sila ng mga budget fares to mga local destinations like Siargao, Palawan, Boracay, Iloilo, and more. So I'm excited, di ba? Meron tayong bagong airline na malalaman. It's budget airline as well. Saka may mga plano kasi ako na para magpunta-punta ng mga Siargao, ganyan-ganyan, no? So maganda to, meron tayong option and makikita natin, mas makikilala natin yung brand. But I'm not sure if masasama ko kayo mismo sa event, no? Kasi ang kailangan kong gawin is reels. Like, kailangan ko mag-focus dun sa aking cellphone kasi merong deliverable na kailangan gumawa ako ng reels. Yung vlog hindi naman siya required, but tingnan natin kung may sasama ko kayo guys. Yeah. Ang theme daw is parang formal na medyo blue. So, parang ito lang naman yung look na formal, nakasya pa sa akin. So ayan, matagal ko na itong suot guys, nagamit ko na to sa mga trips ko. Actually nung college pa ako nito guys. Galing to sa aking ka-classmate kay Jello. Hiniram ko dati kay Jello. Tapos malaki pa to sa akin nung college ako, medyo maluwag siya. Kaso wala kasi akong formal talaga dati. Tapos hiniram ko to kay Jello. Para akong scarecrow. Alam mo yung scarecrow na parang payat tapos maluwag yung damit. Yan, ganun. Ngayon kasi parang fit na siya sa akin. So nagagamit ko pa rin sa mga events. Thank you, Jello. Tapos ito pa, nagmamadali na ako. Nakalimutan ko magpabango guys. Yun yung iniisip ko kanina pa, sabi ko, shucks, wala akong pabango. Wala akong pabango. hindi kasi ako sanay umattend ng mga event do. So nakakalimutan ko minsan. Pag daily kasi hindi man ako nagpapabango pag nasa bahay lang, di ba? Tapos nakalimutan ko, ay shucks, may event pala ngayon. Ngayon ko lang nare-realize, hindi ako nagpabango. Siguro dadaan na lang ako sa mga diba, mall naman yung event na sa Century Mall dito sa Makati. Dadaan na lang ako sa mga bilihan ng pabango. Kunyari bibili na ako. Magpapabango lang pala. Kasi nakalimutan ko talaga magpabango. But yeah, let's go! Yun guys, nandito na ako sa may Century Mall. Naghanap na ako ng tindahan ng pabango. Okay na kaya yun? Wag na lang ako magpabango, no? Nasa event center pala, nasa 5th floor daw. Parang private, ano ba yun? Private room ba yun? Nahihiya ako, baka wala akong kakilala pala doon. Wala akong pabango, oh my god. Yay! Thank you! We are very thrilled to enter Sunlight Air's 6th year in the airline industry with a refreshed new look that symbolizes our unwavering efforts to become an airline that continuously evolves with and for all our stakeholders. 6 Konting vlog years lang for today. ago, our vision may have seemed a little too far-fetched. Our vision was to revolutionize the airline industry. We set out not just to be another airline, but we saw an opportunity to redefine what it means to fly. One that went beyond just bringing passengers from home. Hi, Min! Hi, Marvin! Magay na kayo sa YouTube. Hi! Aaron! Enzo! Hi! Ano pangalan niyo? John! John! Hi, John! Hi, guys! Hello! Hi, Edward! Hi, Marga! Ayan, guys. Ayan, guys. Sila yung mga ka-table ko dito sa event. Ay, sorry. Ayan, nakapanood talaga yung mga Hey guys, it's another day, it's another event. Nakabarong tayo guys. First time tayo nagbarong dyan. So, we're going to Glorieta. Attend tayo ng event organized by the Tourism Promotions Board of the Philippines. Parang meron ngayong Palawan Expo. So, they will showcase the unique beauty of Palawan. We will visit some booths. And ayun lang naman. Actually, yung vlog hindi naman siya required for this
event. Pero sama ko lang kayo. Hindi ako masyadong makakapag-vlog kasi ang focus ko is mga reels, ganun. So I'm using my cellphone. Magkaiba kasi yung YouTube based saka yung di ba yung YouTube kasi pa ganun, pa landscape, tapos yung Instagram or TikTok pa portrait. So you can follow me on my social media accounts para makita niyo yung mga iba kong ganap ko sa life. But basically that's it, no? We will attend an event, tapos ito yung kasi yung theme daw is parang ganito. Kahapon, di ba, nag-ano rin tayo? Nag-event din tayo. Ano naman, formal naman kahapon. Parang business business formal. Where? Ngayon naman is more of ganito, mga pang Pilipiniana. So, tara. Hopefully, hindi naman ako late. Pero, medyo nag-build up yung traffic. Medyo kinakabahan ako. Kasi ang event is 3 PM. Tapos yung ETA ko, yung estimated time of arrival is 2:50. Minsan kasi biglang nagta-traffic. No? So, sana hindi na siya mag-traffic para we can be there 10 minutes early. Yung pamangkin ko kasi nilaro-laro pa. Naglaro-laro pa kasi kami ng pamangkin ko kasi di ba kakadating ko lang. So nagbanding-banding. Ay, nag-red pa. So nagbanding-banding moment pa kami. So ang dami niya pang kwento. Sabi ko, wait lang, may trabaho pa ako. Sabi niya, saan ka magwo-work? Kasi di ba dati naka-work from home ako. Tapos nagagulat yung pamangkin ko na parang yung work ko, nag-alis-alis ako. Saan ka magwo-work? Anong work mo dun? Akala niya nung sinabi ko mag-work ako, akala niya parang magla-laptop lang ako dyan sa bahay. Sabi ko, hindi, alis ako. Nalimutan, hindi niya yata, syempre bata pa siya na hindi niya pa masyadong siguro nagigets kung ano yung ginagawa ko sa life. But yeah, basically that's it. And I'll see you later at Glorieta. Wait lang, nakakatawa nga pala guys kasi nalaman ko na magbarong pala yung susuotin like 2 days na lang before the event. Tapos sabi ko, parang wala na akong time mag-prepare kasi kahapon nga may event din akong pupuntahan, so hindi na ako makapaghanap ng barong. Tapos nagtanong ako kay mama, barong ba tayo? So may mga barong sa bahay, kaso yung iba masisikip na hindi na kasya sa akin. ito na lang yung barong na kakasya sa akin. Ayan, medyo okay naman, di ba? Kaso ang problema, may butas. Ang problema kasi may butas dito sa gilid. Hindi naman siya super laking butas, pero pag sinusuot ko, halata pa din, di ba? Nakakaya. Nakakaya naman na attend ka ng event, tapos may butas yung barong mo. Tapos sabi ko, pwede bang tahiin mo lang siya? So tinahin ng mama ko ng mabilisan. Parang hindi naman masyadong halata kasi ang barong, di ba, ganito naman siya, hindi naman siya parang damit na ito parang butas-butas naman yung barong. So kahit pag tinahi mo siya, kahit pangit yung pagkakatahi, parang hindi naman masyadong halata. So hopefully wala makapansin. Let's go. So kahapon nag-usap-usap kami ng mga other content creators. Di ba nasa event ako kahapon, tapos kwento-kwentuhan kami ganyan. Basta random lang kwentuhan about yung mga ginagawa namin sa content, sa life, ganun. Tapos bigla akong na-open up yung parang, minsan nahihirapan ako gumawa ng short form videos. Yung mga Instagram Reels, mga TikTok Reels. Kasi usually mga 1 minute lang dapat yung video mo, di ba, kapag mga ganun, mga short form videos. Minsan nahihirapan ako i-compress yung thought ko in just 1 minute. Kasi sanay ako sa long form, di ba? Sanay ako sa YouTube. Sabi ko sa kanila, YouTube kasi talaga yung yung parang doon ako nakafocus sa YouTube na parang mahihirapan ako i-compress kasi pag sa Reels mag-voice over ka minsan, di ba? Tapos 1 minute lang. Parang sanay ako na hindi ko sinasummarize. Di ba yung parang ang ganito lang yung buong ginawa ko for the day na parang ito na yung video ko. Kaso yung mga brands kasi lately, talaga, like gusto nila mga Reels, TikTok, like mga Instagram Reels, kasi uso din yun sa mga, especially sa mga new generation TikTok, mga Gen Z TikTok, mga millennials, kami yun, Instagram, tapos mga, wala ko sinabi sa YouTube. Sa YouTube, feeling ko more on millennials and boomers, no? Millennials and boomers. Wala masyadong nag-Gen Z sa YouTube kasi yung mga kabataan, wala silang patience. Wala silang patience na manood ng long videos, no? Gusto nila yung parang mga short form videos, mga TikTok, yung mga bilisan lang. Tapos parang next video, ganun lang sila, di ba? So, ayun yung challenge ko minsan kapag may mga ganitong mga brand collaborations. Kasi nahihirapan ako tinatanong ko sila, paano kayo gumagawa ng like script, like kasi summarize mo in 1 minute video, no? Sabi ko, minsan nahihirapan ako, anong sasabihin ko in 1 minute, no? Kasi nga sanay ako sa chika. Sanay ako sa ganito, yung parang ang dami kong daldal. So parang
imagine yung buong ginawa mo for the day, i-compress mo siya in one video. Tapos dapat interesting yung video mo kasi 1 minute lang, no? So, that's my challenge. But I'm trying to learn naman, di ba? I'm learning new things. So, ayun lang. Share ko lang. So, yun guys, kasama ko si Mimi. Hi, Mimi! Trisha! Nakatapos lang ng event, so chikahan muna kami dito. Today, ayun, namatay niya kami ng event ng, ikaw na mag-explain kasi pa-event. Representation pala. Representation from TPB. So today, pumunta kami sa Palawan World. Palawan World Best Island Travel Tour Expo 2025. Ayan, ayan. Ano yung mga, me? May mga nakalap tayo. Mga nakalap na impormasyon. Kaya kung magbabakasyon kayo sa Palawan, lalo na ngayon summer, pumunta na kayo hanggang Friday, February 7. Tapos ma-upload ko to next month. Next year. Hey guys! Wala na si Summer. Summer shout out. Nandito siya kanina pero umuwi na si Summer. I-insert ko na lang yung picture ni Summer dito. Sabi pa naman nakakita ng mga Mary. Si Marvin nagpa-vlog. Pero shy type talaga ako. Guys, mga nakasama ko sa Starbucks. Hi guys! Marvin Vlog. Enjoy mo kaya. Nakita tayo dito sa CR si Kuya. Alam ko yan, dali guys sa video. Si Jan Arabi. Diyan sa Glorieta guys, makikita niyo na dito. Thank you. Thank you Kuya, nice meeting you. Ayun, nakakatuwa si Kuya sa may CR, yung parang naglilinis sa CR. Di nag-ano ako, nakatingin ako sa salamin. Tapos tingin siya ng tingin, akala ko parang, ano ba meron? Sabi niya, ikaw ba yung vlogger? Kilala. Marami din tayong nakilala kanina. Sorry, di ako nagbo-vlog kanina, hindi ko nasama yung mga ibang nakilala. Thank you! Marami tayong mga nakilalang mga viewers kanina. Nagpunta sila dito sa may Glorieta, sa activity center. Hindi kasi ako nagvo-vlog kasi nakafocus ako sa aking cellphone kasi more on reels yung ginagawa namin, no? So, mas nakafocus ako dun sa aking phone. But yeah, thank you. Nice to meet you all here in Glorieta. So yun guys, today pupunta tayo sa Manila. Nag-commute lang ako, nag-bus lang ako. So from Cavite, nag-bus ako papuntang Manila. Hindi ako nag-kotse kasi unang-una coding ako ngayon, Thursday. Pangalawa, ang mahal ng parking kasi mag-stay ako sa Manila ng 4 days kasi marami akong kailangan gawin. Tapos yung mga overnight parking, ang mahal kasi sa Manila ng overnight parking. Tapos yung gas pa toll, 'di ba? Sabi ko mag-commute na nga lang ako. Total galing ako sa Europe, 'di ba? Sa Europe puro tayo bus, puro tayo train. So parang nasanay ulit ako sa commute. Sabi ko sanay naman yung katawan ko ulit sa commute. So nag-commute ako. Parang medyo na-miss ko rin mag-commute actually dito sa Manila. Lagi ko namang ginagawa to before nung wala pa akong kotse. So sometimes masaya din na bumalik sa commute. Sometimes lang ha. Huwag everyday. And then ayan, so from Cavite sasakay ako ng bus papuntang Pasay and then mag-LRT tayo or MRT papuntang Ayala. Sa Makati kasi ako mag-stay ngayon. So let's go! We're back to the Philippines and back to the buses. Let's go, Cavite! Cavite. Bukar. Back to commuting. Wala akong train card. Hindi tayo ng MRT card. Let's go. And guys, bili tayo ng ticket pa Ayala, no? Saan Ayala? Thank you. Single journey. Medyo nakakamiss din mag-commute, no? Imagine araw-araw nagaganto ako dati sa trabaho. Nakakapagod ang traffic. Ang traffic tsaka ang tagal ng biyahe from Cavite to Pasay. Daming traffic dito sa Pasay but it is what it is and we're excited. We're excited to commute. Let's go. Yan, di ba grabe? Ganyan ako dati guys, yung parang makikipag bardagulan sa train. Tapos ngayon pa kasi uwian ng mga tao, no? So parang busy. Oh my gosh, ang daming tao.
Pero yung papunta dun sa north, hindi naman yata busy. Kasi nasa first station tayo sa may Taft, Pasay. Ayun guys, we've arrived sa Ayala Station. Parang iba na siya compared sa nung mga times na madalas pa ako dito. Ayan na siya guys, oh. One Ayala, may ganun-ganun na. Parang dati wala naman yan. Tapos hindi naman haba ng pila, no? Dati ganyan din ako pag pumapasok. Mas mahaba pa during Friday, no? During Friday, tsaka pag malakas yung ulan, ayun ako. Magstay ka na lang na matagal sa mall kasi sobrang, ang haba ng pila lagi dito sa... Actually, kahit hindi Friday, basta pag-uwian na, no? Minsan nagmamadali ka lang umuwi kasi hahaba na yung pila or tagalan mo na lang tumambay sa mga malls. Pero madalas, madadaanan ba natin yung SM Makati, Glorieta, Landmark, Greenbelt, di ba dati tambay ako dito. Pero wala akong pambilin. Hindi ako kumakain ng mga mamahali na. Tumatambay lang. Ngayon ko lang nakita ganito na yung Ayala guys. So ang tagal ko na palang hindi nag-MRT. Iba na ang itsura. Dati mas maganda na siya ngayon. It's actually a compliment, no? Hi, hello. Hi, do you wanna say hi to me? Hello! Hi guys. Nice to meet you! Nice to meet you. Ano name mo? Joanne. Dito ka nag-work sa Makati? Oh. Oh my God. Kasi pinapanood ka namin ng anak ko. Ay, seryoso. Kakarating ko lang. Pwede ba tayo mag-picture? Mapakita ko to sa kanya. May picture ko na. Kilala ko. Sabi ko, parang kilala ko yun. Oh my God. Nanginginig ako. May panon ako nag-ayos. Oh my God. Nice to meet you. Nagbablog-vlogan lang ako dito. May mga ganyan na sila dito. Parang wala to dati sa amin. Ay, hello. Ay, sure lang. Kasama na kayo sa vlog ko talaga. Dito na kayo. Hi! Oh my God! Pwede mo pa picture? Sure. Nakakainis ka naman eh. Actually, hindi ko alam kung saan yung daanan. Anong mall na to, no? SM na yata to. Parang nalilito na ako kasi nag-iba na yung parang itsura nyo compared sa dati. Sige, tara, pasok tayo dito. Anong mall? SM ba? Hindi ko na alam kung anong mall to actually. Marugami Udo. Okay guys, kaya pala hindi ko alam na kung anong mall to. Kasi One Ayala, bago yata. Bago ba to? Parang hindi, first time ko nakapasok sa mall na to. Pwede bang lumibot tayo? Saglit lang. Kasi first time ko dito, may ganun na palang mall guys, One Ayala. Parang sa henerasyon, sa henerasyon ko wala pa to. Nene Chicken, Pansha. Ayun guys, magstay tayo dito sa Makati for 2 nights kasi ang dami ko talagang work na kailangang matapos. And then, hindi ko alam kung makaka-attend pa ako sa event. May event pa actually bukas pero hindi ko pa sure kung makaka-attend ako kasi ang dami ko pang pending na work. And then after kasi i-meet ko rin yung mga college friends ko, magre-reunion kami in the next few days. So sabi ko, magstay na lang ako dito. Wait lang. Genki Sushi. Alam niyo guys, first time ko nalaman na may ganitong mall. One Ayala. Tapos, katapat niya pala Glorieta 5. So, Glorieta na pala. Ay, wala. May ginagawang bridge para mag-connect sa dalawa, oh. Soon siguro. Pero, ngayon, saan ako dadaan? Sa Landmark. Ang dami na palang kainan dito. One Ayala. Maganda pala yung mall na to. At least meron ng... Ay, baka alam yun. Ako lang pala yung hindi makakaalam, no. Meron na palang bagong mall dito, One Ayala, no. Katabi lang siya ng Glorieta. Ayan, Greenbelt. Asa may Greenbelt? Rustans. Doon yung Greenbelt, Glorieta to, One Ayala. Saan yung SM? Nalilito ako. Andun yung SM. Ang laki, no? Ang laki ng mall na to, One Ayala. And guys, we're back here sa Glorieta. Nag-event lang tayo dito kahapon, di ba? Pero dadaan lang ako. Ang layo pala ng hotel ko. Akala ko malapit lang sa Ayala Station. 21 minutes walk pala. But it's okay kasi yung lalakaran mo naman is small. So medyo malamig naman ang slight. So laban na to. I think malapit na naman tayo. Let's go. Wait lang, na-miss ko to. Hey guys, Greenbelt. Tapos itong walkway na to, parang everyday talaga kami naglalakad dito, no? Everyday. Tapos mag-gym kami sa Glorieta. Kasi yung work ko is dito. May walkway yan dyan, papunta dun sa may Paseo de Rojas. Tapos, ayan. Greenbelt, Landmark, and then Glorieta. Alam ko na, yung sabi ni Google na walk, itong walkway lang na to, ito yung nilalakaran ko sa work ko dati. Malapit lang to sa work ko dati pala. Itong Eton Mini Suites. So, ayan. Mga 13-minute walk.
Medyo nakakamiss yung daanan na to. Kasi lagi ako nag-walk dito dati. Ayan no, yung walkway na to. Tapos liliko ko dyan, papuntang may Ayala na no. Kapag nag-work ka sa Ayala, for sure lagi mong dinadaanan to. From Ayala, pupunta ka sa MRT no. Ano, may miss ko to guys, itong Ome, home cooked meals. Nung nag-work pa ako dito, minsan dito kami kumakain. Kasi yung building namin, dyan lang sa may Enterprise building, sa may Paseo de Rojas Corner, Ayala Avenue. Diyan kasi yung work namin. Tapos pag lunch, minsan pumunta kami dito. Tapos makain kami dyan sa Ome. Andiyan pa rin, no? Home cooked meals. Tapos kumakain kami dyan mga adobo-adobo. No, may mga lutong bahay. Kasi pag nandito ka sa Makati, medyo mahirap makahanap ng mga lutong bahay. No? So, mas maganda may mga ganyan para mga lutong bahay lang. Tapos pag meron kami mga clients na nag-visit dito, parang saya-saya namin kasi nakakakain kami sa restaurant na mga, ano ba yung mga social na restaurant dito? Basta yung mga social na kapag normal araw or kahit sahod namin, hindi namin napupuntahan. Pero pag may client, nakakakain kami sa mga masasarap na restaurant. Kaya masaya kami pag may mga clients from Australia na mag-visit sila sa amin kasi, hala, ito yan na yung building namin, pag-aari. Ayan na yung Enterprise. Ayan guys, ito yung yan yung Enterprise. Yung parang Twin Tower. Ayan. Diyan kami nag-work. Nakakamiss. Pero yung dati kong company, dyan yung office namin. Pero ngayon, alam ko lumipat na sila. Ay, doon na sila sa may One Ayala. Akala ko yung One Ayala is parang tower. Meron palang mall. One Ayala Tower plus mall. Nandun na yung company namin sa may One Ayala. Ay, Pandi Manila. Ano ba yan? Parang ang daming mga memories na pumapasok. Ayan, tapos Pandi Manila guys. Yung mga ka-work ko, before kami mag-start magtrabaho, minsan pupunta pa kami dyan sa Pandi Manila, tapos bibili kami ng mga pandesal. Ay, nakakamiss yun. Biglang nagre-reminisce ako ng mga memories ko dito. Bibili kami ng pandesal. Tapos ang saya-saya na namin nun, yung mga simple things lang guys. Mga simple na bibili kami ng pandesal, tapos magkakape kami bago mag-start mag-shift. Or minsan, tumatakas kami. Yung parang yung utak mo ayaw pa magsimula magtrabaho, so tatakas kami. Si Alvin, usually yung dati kong ka-work si Alvin. Alvin, alam mo yan. Lagi kami nagpapandi Manila, tatakas kami. Tapos may mini-stop pa yan dyan. Doon banda, minsan mag-mini-stop kami. Mini-stop chicken. Sarap ng mini-stop chicken. Well, dati, kasi pag nakaka-mini-stop chicken kami, parang ang saya na. Tapos lalo na kapag nakaka-2-piece ka, no? Pag 1 piece, okay, masaya ka. Pero pag nakaka-2-piece chicken ka, parang, ang yaman natin today. Oh my gosh, good old days. Tapos yung ex ko, di dati BPI to eh. Nasaan na yung BPI dyan? Yung dati BPI dyan, tapos itong BPI. Ay, ito pala, may BPI pa dito. Yan, yung BPI. Yan, dyan nag-work yung dating ex ko. Lalo nakakamiss. So, nasan yung ay, nakakamiss yung Makati. So, Paseo na yung papunta doon. Oo nga, dating BPI ito, ngayon may kinukonstruct na bagong building, oh. Grabe pala yung hinuhukay nilang lalim, no? Oh, ang lalim. Pag nagtatayo sila ng building. So yun guys, nasa around walkway nga lang siya. Para nakikita-kita ko na to dati, hindi ko na napapansin. Ito na pala siya, Eton Ta. Ay, oo, nakapag Anytime Fitness na ako dyan. Ayun na, may Anytime Fitness pala dyan. Okay. Dati nang masipag pa ako mag-gym, nag-Anytime Fitness ako dyan. But, dito ba yung Eton Tower? Dito yata. Yung guys, so AF. Dati masipag pa ako mag-gym. Anong nangyari, no? No, anyari. Nakapag-gym na ako dito tapos kapag after shift, maganda mag-shift 8 na kasi minsan maganda mag-gym dyan mga 6:30, 7 kasi maraming mga poging, di ba nag-office sa Makati? Tapos pag nag-office ka sa Makati, after office, mag-gym ka dyan. Daming mga poging office guys. Pero ngayon kasi nauso na yung work from home, no? So I'm not sure kung marami pa rin. Okay, good to know na merong Alpha Mart dito lang sa hotel. So ayan na, the mini suites dito sa Eton Tower. So check-in lang ako guys. So guys, dito yung hallway ng hotel, no? So 931, nasa 9th floor daw tayo. 931, let's go. And guys, we have just arrived here at the hotel. So the mini suites dito sa Eton Tower sa may Ayala Avenue here in Makati. Ang laki niya pala. In-expect ko maliit kasi mini suites nga, di ba? So let's have a quick room tour. Ayan, pagpasok mo, meron kagad dito salaming, may, ayan, cabinets, blower, may tubig, sink, you have towels, toothbrush, and then meron ka ditong mga, ano to,
Yan, additional. Ay, may sleeper. Love it. Sleepers. And then, mukhang mini fridge. Sakto may dala akong salad sa malalagay ko dyan. This is the, magkahiwalay pa yung toilet tsaka bath. So, this is the toilet. And then, sa other side naman is yung bathroom. This is the bathroom. And, ayan yung ating, ang laki. Hindi ko in-expect na malaki siya. Tapos, ang ganda guys kasi may super laki na mirror. Parang, ito lang yung suit ko guys. Naka-short lang ako kasi galing lang talaga ako sa bahay. Sa, commute outfit lang tayo. Every time I... Sorry. And then after, dito na yung bedroom. Ayan, di ba? Lawak. I like it. Sa totoo lang na gulat ako na malawak. Ang daming salamin. So, kung mahilig ka mag-check ng mukha mo na parang, fresh pa ba ako today or not so? And then, ayan, meron ka dito. And meron ka ring TV. May pa-painting. And then, you have an overlooking view of the city. Charan! Ano yung view natin? Anong part ng Makati yan? Nasa likod. Parang wala ako sa may Ayala Ave, no? Nasa may likod yata ito. But yeah, that's the city of Makati. Nabook ko to na mga around 2,000 pesos per night. Around that range. May different types of room kasi sila. Yung pinakauna, yung pinaka super liit yata yun. I think mga 1,000 plus lang yun. Tapos ito yung binook ko is yung parang second, which is mga 2,100, mga ganong range, mga around 2,000 pesos. But you can get additional 5% discount if you book it on Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook. Yeah! Ayun guys, mag-freshen up lang ako ng slide and then bibili tayo ng pagkain sa labas. Dahil nagugutom na ako. 8:30 na pala. No? It's really 8:30. Let's go. Hala! Ano hapon ba? Ano ba? Parang nangamoy. So, may baon kasi ako guys. Nagbaon ako ng salad kasi even though we're here in Manila already, kailangan medyo healthy pa rin ng salad. So, nagbaon ako ng lettuce na may carrots. And then, 2 apples. And 2 oranges. Plus, nagbaon ako ng, ito yating natapon, balsamic vinegar and olive oil. Feeling ko medyo natapon yung vinegar, medyo nangangamoy siya. But, parang ayaw kong kumain ng salad. Kasi 2 nights naman natin dito. Bukas na lang to pang lunch ko and then, pwedeng dinner ko rin bukas. Parang gusto kong kumain sa labas. Or, I don't know. Or bili na lang ako ng ulam kasi wala akong ulam eh. Tapos kakain ako ng salad. Tara, labas tayo. Nga pala guys, if ever mag-check in din kayo dito, meron security deposit na 2,000 pesos, no? Hindi ko nga na-anticipate na meron. Tapos sabi ko, pwede bang credit card na lang? Pwede naman credit card, pero after a week pa daw yata mare-refund. So sabi niya, better kung cash na lang para real time. Pag check out mo, mare-refund mo na kung wala ka namang sinira dito. Makukuha mo naman agad yung security deposit. 2,000 pesos guys. And no smoking daw dito. May penalty na 15,000 pesos if you smoke. But I don't smoke naman. But if ever nag-smoke kayo, siguro mag-smoke na lang kayo somewhere else na pwede. Baka sa baba meron na. Let's go, tara labas na. Kung mababango ba? Magbabango muna ako. Kasi hindi ako ganito kasi ako pag lumalabas ako as is lang. Iba? Wala masyadong pabango. Wala. Tapos nagugulat ako, wala may nakakilala pala sa akin. Wala namang amoy, no? Confirm nyo na lang guys. Wala namang amoy pero parang mas maganda siguro kung, hindi ko din na rin pabango ko. I forgot to bring me pabango. Pero meron naman ako mga maliliit na pabango lang dito sa bag ko. Na for emergency purposes. May mga ganito lang ako. Di mo kaya. Ano to? Ano nga ba to? Ano nga ba yung sikat na yung sikat na brand? Yung kahiliran ng mga Gucci. Binigay to sa akin nung viewer ko from Singapore. Nag-Singapore kami nila Nika, di ba? Naalala nyo ba? Nag-Singapore kami nila Jing, nila Nika. Tapos meron din si Kuya, nagtitinda siya ng pabango. Tapos ito yung gift niya sa akin. Binigyan niya ako ng yung mga sample na ganito. Hindi ako bumuli sa kanila. Pero binigyan niya ako ng maraming ganitong, ang bango ito. Ayan. Kami amoy lang tayo ng konti. Meron akong binili na pabango sa Zara, sa Europe. Hindi ko pa nagagamit. Nakalimutan kong dalhin. Actually, kakarating ko lang sa Europe, hindi pa ayos yung gamit ko. Hindi pa okay kasi ang busy. Wala pa akong time na magtingin ng mga gamit ko. But that's it. Let's go.
Okay guys, it's time for us to eat. So yun, umorder lang ako sa Jollibee. DLT. One piece chicken. And then, kinain ko lang yung konti ng salad and some carrots here. And then, umorder pa ako ng spaghetti. Ang problema ko lang dito sa mini suites, wala silang chair or wala man lang silang table na kahit maliit lang. So for example, kung gusto mo lang kumain sa room mo, nung magpapa-order ka, saan ka kakain? Kasi wala. Bumili ako ng spaghetti kasi usually kapag yung mayroon kasi silang set meal, di ba, na spaghetti with chicken. Pag yun yung binibili ko, parang ang konti ng serving ng spaghetti. So sabi ko gusto ko, pero parang ang konti rin ng serving today. Parang half na lang. Anyway, and then ice cream, soft drinks. So ang total na binayaran ko 217. Oh, as if naman di nyo alam, taga Pilipinas. Pero para lang ma-compare nyo, di ba? And then, yun talaga yung problema ko. Kasi tignan mo, ito yung bed ko. Malaki pa naman sana yung space dito. Dapat naglagay man lang sila ng maliit ng chair, no? Yun lang naman yung panawagan ko sa management. Sana may maliit na chair or parang table. Kasi ang lawak ng space, pero wala man lang parang, saan ako kakain? Dito na lang, sa gilid ng kama. Kasi pag dyan naman ako kumain, baka madumihan ko naman yan, di ba? Ng mga talsik ng spaghetti sauce or something sa... Dito na nga lang tayo kumain sa magbaba. It's okay. Yan na lang, ganyan na lang, sa baba na lang. Let's go. Gusto ko magkamay. Nagugas naman ako ng kamay ko, guys. Meron naman silang sabon dyan. Gusto ko magkamay, parang mas na lalasahan ko yung manok pag nakakamay. Yan lang. Gusto ko lang talaga din magpahinga. Actually, gusto ko lang magpahinga ng medyo quiet lang, ng medyo tahimik lang. Kasi parang pagod na pagod ako sa Europe. 35 days sa Europe, tas event. Pagkadating ko, event agad. Tapos may event na naman kagabi. Tapos ngayon, pahinga ko. Actually, bukas may event ulit. Parang iniisip ko, shucks, tutuloy pa ba ako sa event bukas? Kasi wala naman akong parang special participation. Hindi naman ako magtutok or wala namang ganun. Parang pupunta ka lang doon. Parang nag-invite lang sila na itry mo. May travel expo bukas ulit. Tapos sabi ko, oh my gosh, kaya pa ba ng katawan ko? Kasi ang dami ko pang pending task. Di ba nag-event tayo doon sa Sunlight Air. Tapos nag-event ako sa yung Department of Tourism. Yung Tourism Board of the Philippines. Tourism's Promotions Board of the Philippines. So, hindi ko pa natatapos yung reels ko doon. Sabi ko, oh my God, natatambakan na naman ako ng work. Parang, hindi pa nga ako nakakapagpahinga ng maayos from Europe. Tapos, mandami na namang trabaho. Tapos, sa bahay din kasi, medyo hindi ako makapagpahinga ng maayos kasi, hindi naman malaki yung bahay namin. Maliit lang yung bahay namin. And then, magulo pa yung pamangkin ko. Although kanina naglalaro-laro kami, nawawala naman yung stress ko sa laro-laro namin. Pero syempre hindi ako makagawa ng reels kasi hindi ako makapag-voice over, ang ingay, or alam mo yun, parang kailangan ko ng peace of mind sometimes. So sa mga tao na kagaya ko na, alam mo, especially sa mga breadwinner, marami kasi ako mga breadwinners na friends, no? So, nakakarelate ako. Minsan parang kailangan mo rin talaga mapag-isa. Alam mo yun, minsan kailangan mo magpahinga na ikaw lang and then wala masyadong distractions. Ganito, staycation ka. Tapos mag-book ka sa mini suites and use the discount code Marvin sa Makoklok. Para lang maano ka. No? Sabi ko nga magko-commute ako ngayon. Kasi aside sa ang hirap maghanap ng parking, pag may kotse ka, tapos mag-staycation ka, minsan wala silang parking, so maghahanap pa ako ng malapit na parking. Tapos ang overnight parking, ang mahal. Tapos ilang days pa ako dito, di ba? So, parang sabi ko, wag na nga. Tapos coding din naman ako. Although mawawala na yung coding ngayong gabi, pero coding ako kaninang rush hour. And then, wala lang. Gusto ko lang din mag-commute kasi minsan kapag binabalikan mo yung kung saan ka nang galing, like commute, yung MRT, yung mga kinakainan mo dyan. Tapos parang, mas nagiging grateful ka sa kung anong meron ka ngayon, no? Once minsan, paminsan-minsan, ini-experience mo ulit. Kasi sa totoo lang, minsan nagiging ungrateful ka na, no? For example, may mga blessings na dumadating sa buhay mo. Pero pag lagi na lang kasi yung blessings na yun, minsan, normal ko na lang yan, normal day mo na lang. Pero kapag babalikan mo yung mga dati mong pinagdaanan, parang, ala, dyan kami bumili ng pandesal. Yung parang 6 pesos na pandesal. Minsan nga namamahalan pa kami pag 6 pesos yung pandesal, parang mahal. Pero, masaya na masaya. Tsaka yung mga tao talaga na nakilala ko, naging friends ko along the way sa mga work, ang mga nakatrabaho ko, yun talaga yung nagpasaya ng journey, no? Kahit mahirap, masaya yung journey. So, yun lang. Kaya din talaga nag-staycation ako. Kasi, ayun nga, para ma-relax. And then meron pa, ito kasi parang, di ba, you know naman that I'm affiliate of Klook. So parang this is also parang, meron akong points and rewards na pwede kong gamitin
to book Klook Hotel. So sabi ko, okay, meron pa naman akong hindi ko pa nagagamit na parang Klook credits. Sabi ko, sige, gamitin ko na lang sa hotel para makapagpahinga ako. And then, ayun, pwede ko naman ma-share din sa inyo, di ba? Pwede ko lang ma-share sa inyo itong hotel ko. Sa mga nagbabalak na mag-staycation, yeah, pwede nyo ma-book ito. Iniisip ko na agad yung mga trabahong gagawin ko kasi ayun nga, 2 reels yung kailangan ko. Alam mo, nahihirapan talaga ako sa short form videos kasi unlike kasi sa ganito na parang long form na vlog na parang nagkukwentuhan lang tayo, pinapakita ko lang yung mga ginagawa ko everyday, tas wala masyadong edit, parang raw lang. Pag short form videos, yung mga reels, mag-iisip pa ako ng sasabihin ko na yung script, tas yung mga highlights, i-compress mo siya in 1 minute, tapos mag-voice over ko na nagpunta ako sa event. Tapos minsan magkakamali ko, mali ako. Ulitin mo na naman, nagpunta ako sa event. Ang hirap, di ba? Mahirap din maging content creators, guys. Kaya believe ako sa mga tao na ang daming pinopost na content like sa Instagram, sa TikTok. Tapos yung mga nagvo-voice over. Ang hirap mag-voice over, ha? Parang minsan yung tono ng boses mo, minsan di ba ika-cut mo yung voice over tapos i-continue mo ulit yung voice over. Tapos minsan yung tone of voice mo, hindi pantay, yung isa ang taas ng energy mo, tapos yung isa medyo mababa yung energy mo, tapos ulitin mo na. So, ayun yung kinaanuhan ko. Kailangan ko talagang gawin yon. And then, mayroon pa akong gagawin na vlog din, yung Europe summary. So, I think mauuna nga yung pag-upload ko ng Europe summary kasi after ng Europe trip, like, ibibigay ko sa inyo yung summary, like budget and all that. Kaya kailangan ko rin talaga ng medyo tahimik na place and private space para makapag-vlog ako about that. Kaya mo, next time, pag medyo nakaluwag-luwag na tayo sa buhay at makabili na tayo ng bahay na, wow, ng bahay na medyo maayos at medyo, alam mo, meron akong, although may sarili naman akong kwarto, pero na yung noise kasi from the outside na bumapasok pa rin sa room ko. Gusto ko kasi parang wala masyadong noises, and then minsan kapag nagvo-voice over ako naririnig ng mga tao sa labas ng room ko. So ayoko. Mas gusto ko yung parang wala masyadong nakakarinig sa ginagawa ko. Kaya nga minsan nga naisip ko mag-live alone. Kasi parang feeling ko if I'm alone, ganun kasi talaga siguro yung personality ko. Pag mag-isa ako, mas nailalabas ko yung potential ko if I'm alone. Kapag may kasama ako, nahiya talaga ako. Parang hindi ko mailabas yung full potential ko, yung mga contents na gusto kong gawin. Kasi nga, shy ako. Shy ako pag may kasama. But, let's see. Kasi, lagi rin naman kasi ako nagta-travel. Parang, pag mag-live alone din ako, parang, baka hindi masulit. Or, alam mo yun, kasi lagi rin akong wala. And then, ayun lang. Gusto kong pahinga. Kwentuhan na. Ay, ako. Hindi niyo pala nakikita yung kinakain ko, no? Isipin niyo lang may kinakain din kayo, tapos cheers tayo. Pero, sa lahat naman ng work, even sa corporate job, may stress naman ako dun. Super na-stress din ako sa corporate job. Ngayon guys, sa content creator, marami ding stress. Mukha lang madali kasi syempre nakikita niyo yung output na, yung tapos na. Pero yung mga behind the scenes, yung mga work behind para matapos yung isang content, like, ay, grabe din yung pagod and stress. But, wala talagang trabahong madali, no? Hindi madali kumita ng pera. Kaya, ako, although ngayon, siyempre, although naman, medyo mas blessed tayo ngayon financially. Although mas blessed ako financially, very kuripot pa din ako. Or medyo kuripot pa din ako. Or, hindi mo kuripot, pero I'm very wise. Wow! I really, whenever I spend on something, pinag-iisipan ko talaga kung kailangan ko ba or deserve ko ba talaga, kasi hindi madali kitain yung pera, di ba? Hindi madali kitain, so vina-value ko yung money na meron ako kasi alam ko yung hirap na nung effort, nung time, lahat para kitain yun. So hindi talaga ako like super magastos. Sorry. Kaya minsan kahit nagme-message kayo na bumili ka naman ng ganyan, mga luxury bag or bumili ka ng ganito. Hindi talaga. Hindi pa. Malay mo naman soon. Hindi pa. If may bibilihin man ako siguro yung bahay, tsari bahay, or lupa, ganun. Or mga investments muna, ganyan, na parang, although nag-invest na naman ako ngayon, pero siguro more investments. And then, yung mga ganun muna. Kasi yung mga simpleng bagay na ganito, like, na-enjoy ko pa rin naman siya. Sabi ko nga, ilang years ko kasing ginagawa to. So parang, nasanay na-enjoy ko pa rin. Jollibee? Yeah. Na-enjoy ko pa rin Jollibee.
Siguro nga kasi, means parang at one point in your life, yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, yung parang feeling mo dati, parang wow. At some point in your life, pag lagi mo na lang siya na-experience, parang nagiging normal na lang siya. For example, dati milk tea yung sa akin. Pag nakakapag milk tea ako dati sa trabaho, parang, God, ang saya ng araw. Ang saya ng araw ko yung milk tea ako kasi hindi ko naman siya na-afford everyday, di ba? Tapos yung Starbucks dati, hindi ko naman siya masyadong afford. Pag nag-Starbucks ako, parang, oh my gosh. Hindi nyo na ako ma-reach kasi nakapag-Starbucks ako. Alam mo yun, parang it makes a huge impact yung mga simple things dati. Na parang dati, vina-value natin siya so much. Pero, habang tumatanda ka, nagkakaroon ka ng more blessings, parang normal na lang siya, no? To be honest, minsan, pag nag-Starbucks, parang normal na lang sa akin yung Starbucks. Or parang, alam mo yun, kasi nga parang lagi mo na siya na-experience. Pag lagi mo na na-experience, nagiging normal na lang yung isang bagay. Parang ganun din naman kapag lagi ka nang nakaka-experience ng blessings. For example, ako, sa pagta-travel ko, di ba, ang dami ko ng mga napupuntahang magagandang lugar. I have to be honest na sometimes yung mga napupuntahan ko sa Philippines, parang feeling ko parang normal na lang. Parang wala na yung dating amusement, tama ba? Amazement na nararamdaman mo dati. Parang amazed ka, no? Kaya sometimes it's also nice to experience it back again. Kaya sabi ko magko-commute nga ako para alam mo yun, mas pag na-experience mo kasi yung hirap, di ba? Na-experience mo ka ng traffic, like, tagal ng biyahe, tapos minsan tatayo ka sa bus, tapos ganun ka, tapos mag-MRT ka. Parang somehow, you become more grateful again. Kasi, yung mga pandesal, dati namamahalan kami dati sa pandesal. Nakakatawa. Namamahalan kami sa pandesal dati. Parang magtatalo-talo pa kami. Uy, ikaw, magsishare kami sa pandesal. Ikaw na magbayad. Sa'yo na yung 10, sa akin na yung 5. Mga ganun-ganun, di ba? Parang mag-aanuhan pa kayo sa 15 pesos, 20 pesos. Big deal. Big deal pa sa inyo. Tapos parang ngayon, sometimes kailangan mo talagang balikan. To remind yourself na parang, grabe. You're really blessed na now, no? Parang, minsan kasi it's nice to look back. Hindi naman para bumalik ka dun talaga na maging ganun ka ulit. But, para mas maramdaman mo ulit yung feelings mo dati na, ganito. Tapos ngayon parang, mas na-appreciate mo na. Dati hindi ko afford mag-staycation, guys. Diba? Ilang years ako nag-work sa Makati, pero pag 2,000 pesos na staycation, ang mahal niyan. Hindi ako mag-staycation dyan, di ba? Kasi parang ngayon, meron ng may cloak na magbibigay sa'yo ng parang benefit na makapag-staycation ka, di ba? It's something that you have to be grateful for na sometimes ako na-overlook ko na lang siya kasi parang nagiging normal na siya, but sometimes you really have to be grateful again, no? And to eat healthy, Charlie. Ano naman guys, dami kong chika. Ubusin ko lang to. Then mag-work lang talaga ako. Dami kong tatapusin ng work. And then, I'll see you again next days sa mga ganap natin dito in this week. See you! So yun guys, ngayon naman meron kaming reunion ng mga college friends namin. So nag-book sila ng Airbnb yata dito sa may condo. And then, tara! Let's meet my college classmates. Medyo matagal na kami hindi nagkita-kita. 16. Ito na, maingay sila. Okay. Nakakaya parang, wow! Brother! Totoo! Okay. Joke lang guys. Actually, alam ko na. Kunyari lang, para may drama. Kunyari guys. Galing na ako dito. Thank you so much. Ayan guys, mag-hi na lang kayo sa video kasi kunyari, ito yan, mga kasabot natin sa kunyari surprise, pero alam ko nang may surprise. Thank you. Ayan, this is si boss. Happy 100 days. Tara, picture na tayo, go. Picture. Bango. 10, 9, Ay, mga anak eight, daw. 7, 6, 5. 4. Okay na? Hawak ko yung campaign, yung community campaign project niya. Hindi ito naka-live na lang ito parang video.
Ay, mag-hi kayo, sige mo. Ay, na-start na pala. Hi there. Hey. Ayan guys, ngayon naman andito tayo sa Pico del Oro sa may Nasugbu, Batangas. So kasama ko yung family ko kasi marami kaming isa-celebrate this month. Maraming may birthday sa family namin. Yung stepfather ko, yung kuya ko, tsaka yung pamangkin ko. Lahat sila February celebrants, birthday celebrants. So nag-rent lang kami ng unit dito. Although ang parking kasi na full kasi yung parking dito sa may unit namin. So doon pa ako nag-parking sa may country club, Pico del Oro Country Club. So nilalakad ko pa papunta doon sa unit. Let's go. Welcome to Nasugbu, Batangas, Pico del Oro. Let's go. If magpupunta rin kayo dito sa Pico del Oro, ito kasing Pico del Oro, it's kind of a parang private, no? Parang private beach resort. So nag-rent lang kami ng aming hotel dito. So 7 kasi kami. So nakuha ko siya ng mga 10,000 pesos per night. Tapos 2 nights kami magstay. So around mga 20,000 pesos yung binayaran namin for 2 nights. Treat ko na lang din kasi maraming nga may birthday sa amin. Pero hindi pa kasama dun yung entrance, no? For example, meron kayong mga nabook na hotel dito. Pwede kayo magtingin sa Airbnb, sa Agoda, or sa Klook. Pag sa Klook, you can use my discount code Marvin sa Mako Klook, no? Pero hindi pa kasama dun yung entrance fee nitong Pico del Oro. Even though nag-book na kayo ng hotel, even though hindi daw kayo gagamit ng mga amenities, magbabayad pa rin kayo ng entrance fee. So, ang entrance fee mga 1,200 pesos per person. Pero kasama ko kasi puro mga senior citizens, meron pa silang 20% discount. Mga around 1,000 na lang yata per head sa kanila. Tapos yung kasama naming bata, 8 years old, para mga 600 pesos lang siya. So ayun, even though nag-book na kayo ng hotel dito, magbabayad pa rin kayo ng entrance, no? Para magamit nyo yung mga swimming pool, yung makapag everything, yung mga amenities. Pero may mga private pool dito na only members ang makakagamit, yung mga mas magagandang swimming pool. Pero yung even the non-members, yung mga guests, pwede nyo magamit yung pwede kayo magpunta sa may beach, ay kuya. Sa beach, sa swimming pool and all. Saan na tayo ngayon, B? Nandito na sa Pico del Oro, Nasugbu, Batangas. Okay, mag-hi ka muna dito. Mag-room tour na ako. Yes. Alright. So guys, dito na yung aming room dito sa Pico del Oro. Nasa may ground. Maganda siya kasi nasa may ground floor lang. So, ayan. Meron na ditong ilog sa harap namin. Tapos meron kaming parang terrace dito. Yung sibilan na behave, no? Makulit or behave? Parang hindi naman totoo. Behave ba? Sige, behave. Okay, behave yan siya. Sobrang bait niyan. Ito yung... Ito-tour ko nga eh. Ito yung... Ayan, sila mama. Nag-aayos na ng gamit. Meron silang sofa dito. Ang ganda, no? Ang ganda nga eh. Tapos pet friendly guys. Kasama namin yung aming pet, si Mushi. Ayan. Meron kang bar dito. Pwede kayo magsaing si Tito. Tapos meron kayong own ref. Ayan. Malinis naman siguro. Ayan. Ito merong TV. Tapos merong second floor. Ayan. Ayun sa labas. Ayan. Dito sa taas. Okay. This is the second floor. So... Ayan. Ano ba ito? Room na yata ito, no? Parang meron sila dito mga sofa bed. So, good for 8 yata ito. May mga pull out ba tawag dito? Pull out bed. So, pwedeng makiga. 1, 2. Tapos may dalawang mattress. So, pwedeng 4 dito sa room na to. Ayan. That's the design. This is the toilet and bath. Tcharam! Ayan. May mga complete toiletries na naman. May mga towels na rin sila. This is the master bedroom, I think. Ayan. So, dito. Oo nga, 4 doon sa kabilang room. Tapos 2 yung pwede dito. No? Ayan,
Mas maganda syempre yung master bedroom. Yan siya. Ang ganda, no? Ganda ng room. Tapos yung master bedroom, meron ka ding direct access meron ka ring pwedeng pakibukas nga nito. Paano kaya ito buksan? Ay, ako. Mahirap ba? Dito na kami sa second floor. Ito si Dylan ang pala. Hindi, joke. Ang mabait na Bata. pag may camera, no be? Pag walang camera, mabait or hindi? Mabait rin. Totoo ba? Sige nga, mag-promise ka nga. Totoo Opo. ba? Opo. Diba ang laki ng salamin nila dito, B? Sayo tayo. May cabinet din ba? Ay! Meron pa pala ditong CR. Yes, diba? Maganda yung CR Video niya. mo. Ayan. Anong meron sa CR? Ayan. Ano? Mga hugasan, toilet, pwede ka dyan ko to. Mag-uwi o kumain. Tapos, dito, tignan mo. Pwede kami dyan magupo. Matulog. Tingnan nyo guys. Huwag tama na yan. Enough. Higa ka na. Yan. Pwede kang humiga dyan. Diyan ka matutulog, ha? Hindi doon. Ha? Ako dun eh. Tabi na lang tayo. Sige. Okay. Let's go. Kami ni Mami na doon. Ay, kayo niyo. Saan ako? Dito. Ay! Ay, dito. Ay, gusto ko yung maganda. Sige, tatlo na lang Sige, tayo. tatlo lang tayo. Wait lang, lalagyan ko lang ng ano para mauna ako dito. Akin yung dito para maganda. Ito yung unang ko. Ako dito, tapos dito si Mamila. Ay, alam ko na, dito ka na lang. Sa purple, ang ganda ng upuan. Ayoko. Gusto ko. Tara na. Gusto ko dito. Ay, ako yung una dito, bahala ko. Gusto ko dito kasi maganda eh. Uy, may camera. Hello? Pwede bang umbarin yung medyas? Pwede naman. Ang bango. Guys, hindi pala ako masyado nakapag-vlog. So, we're still here sa Pico de Loro. Itong pinagstayan namin, nabuko lang to sa Airbnb. So, ililink ko na lang dyan sa description box para if ever gusto niyo rin mag-book, family kayo. Hindi na ako masyado nakapag-vlog. Actually, kumain kami dyan kasi may mga dala kami mga pagkain, tas mga cakes. Ganun kasi birthday nga ng maraming birthday sa family members ko. Kaso, nagtantrums yung aking pamangkin. Kasi gustong-gusto niya na mag-swimming. Tapos sabi ko, wait lang, hindi pa tayo mag-swimming kasi hindi pa kami kumakain. Like late afternoon na. Sabi ko, kakain muna tayo. Mag-happy birthday muna tayo. Eh, wala talaga. Ang hirap ng mga kabataan ngayon na parang pag gusto nila, gustong-gusto talaga nila. Hindi mo sila masasaway. Parang gustong-gusto nila mag-swimming. Tapos nagwawala na siya, umiyak na siya. Tapos sabi ko, oh my God, nawala na ako sa mood mag-vlog. Kasi di ba vlog ko yung mga pagkain. Tapos wala na ako sa mood kasi nag-tantrum siya. Tapos sabi ko, bahala ka. Hindi tayo mag-swimming at hindi mo tayo kumakain. So yun, kumain muna kami. Tapos after nyo, nag-swimming na. So, ayan, parang gusto ko lang din naman actually magpahinga. Kasi kakagaling ko lang sa Boracay. So, masaya na naman ako na nakikita ko silang nag-enjoy, di ba? Kasi, ayan, yung pamangkin ko nagsuswimming. Tapos yung lola ko nandyan lang sa baba. Like, cellphone, relax lang. Parang, ayun lang. Ganito lang. Tapos ako parang pahinga lang. Ito yung view ko. Parang lake dyan. Lake ng Pico de Loro. Tapos lalakad ka lang dito ng beach. Dito naman may pool. Ayan. Tinatamad lang ako pa. Pero baka mag-swimming ako mamayang hapon or mamayang gabi. Kasi kakagaling ko na din sa Boracay. Hindi pa nga nangitim ako. Tapos after this, meron na naman akong beach trip. After 1 week. So sabi ko, pahinga muna ako sa araw. Kasi gusto ko lang mag-relax. Gusto lang magpahinga. And then nga pala, dumating na yung ating silver play button. Papakita ko sa inyo guys. Actually, napicturean na namin kahapon. Ito siya. This is really is it guys. The silver play button. Papakita ko sa inyo. Actually, napicturean na namin to kahapon. Nag-photo op na kami dun sa baba kahapon. So this is it, my gosh. Tingnan niya. Ay, nainis pa nga ako ng slate kasi yung pamangking ko. Nagasgasan niya yung unang konti dito kasi hinawakan. Na-excite siya. Sabi ko, mas na-excite ka pa sa akin. So this is it guys. Presented to Marvin Samako for passing 100,000 subscribers in YouTube. Ayan, ganyan siya. Oh, cute.
Yan, pwede ko siyang i-display kapag meron na tayong bahay, ganyan. Meron naman akong sariling kwarto dito sa bahay namin. Kaso, natatakot ako kasi di ba lagi akong umaalis. Tapos yung pamangkin ko, pag wala ako sa bahay, siya yung tumatambay dun sa kwarto ko. Tapos lahat ng gamit ko pinapakialaman niya. Sabi ko, pag i-display ko to, for sure maraming gasgas na to. Magagasgasan siya pag i-display ko. So, siguro maghahanap muna ako ng parang frame na hindi siya magagasgas kasi yung pamangkin ko talaga sobrang kulit. And then, siguro if later on in our life, pag nakabili tayo ng, wow, manifesting, nakabili tayo ng bahay na mas maganda yung setup, mas may mapaglalagyan ako sa kanya na maganda. But yeah, finally guys, this is it. Grabe. Never ko na-imagine na ganito kaaga makukuha ko to, di ba? Pero 7 years in the process. 7 years bago natin nakuha yung silver play. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na, oh my gosh. Kasi napapanood ko lang dati sa mga pinapanood kong vlogger. Tapos pag dumadating yung silver play button nila, parang, oh my gosh, parang gusto ko rin yan. Finally! Parang pag natanggap mo pala siya, parang magto-throwback. Alam, parang babalik, magre-reminisce ka ng mga pinagdaanan mo na. Imagine nung nagsisimula ako, cellphone. Dati guys, nung pinakasimula ako, as in cellphone lang, tas hindi pa ganun kaganda yung cellphone ko, pero tinatsaga ko talaga yun. Tapos nag-edit ako sa cellphone lang din. Ang iPhone, meron siyang default na editor sa cellphone, di ba? iMovie ba yun? Para doon iMovie. Tas yun, medyo pahirapan mag-edit yun, pero tinatsaga ko talaga yun. Hanggat mag-upload lang ako kahit hindi pa ganun kaganda yung quality. Kaya nga, ang sinasabi ko sa mga friends ko, yung iba ko kasing friends, well, iba-iba kasi tayo ng personality. Gusto nila parang makumpleto muna nila yung mga magagandang camera. Dapat yung laptop nila, iMac. Dapat ganito, dapat high-end camera, high-end quality. Ako personally, kahit hindi ka pa ganun ka-ready, i-push mo na. Kasi sa first upload mo naman, hindi ka naman agad-agad, mo yun, parang maraming trial and error. Hindi siya, nag-expect kasi tayo na parang isang upload lang, boom, sikat ka na, boom, ang dami ng views. It's really a long process na parang minsan nga, madidiscover mo yung style mo habang ginagawa mo na. Kaya, kahit hindi ka pa ready, kahit kung ano lang yung available, go. Di ba kasi hindi ka pa naman sure kung para sa'yo talaga. Tapos, malay mo, ma-realize mo, ay, hindi ko pala siya masyadong gusto, ay, ang hirap pala. Tapos, gumastos ka na ng sobrang laki, di ba? So, iba-iba tayo ng kasi personality. Pero ako, personally, ang masasuggest ko, just start. Don't wait for the perfect camera. Don't wait for the perfect moment na parang dapat perfect yung itsura mo, dapat ganun ka. Just start kasi you will learn along the way. Most of the time talaga matututunan mo na siya habang ginagawa mo. Mas maganda kasi yung may application, yung parang tapos pag in-upload mo, ay hindi pala ito masyadong gusto ng mga viewers ko. Ano kaya yung gusto nila? Parang ganun. Tapos ay parang ang cringe ko pala dito. So parang dapat talaga i-upload mo siya. Kahit hindi ka pa like super 100% magaganda yung gamit mo. Ako, guys, 100,000 subscribers na ako. Pero alam mo kung anong laptop ko? Hindi ako naka-iMac. Yung laptop ko super lang. Hindi naman siya mura, pero hindi siya mahal. Parang, lang siya, pang-estudyante, gano'n. Pang-estudyante lang. Tapos, yung, nag-i-edit ako dati pa, sobrang dati, nagsisimula ko yung laptop ko, nabili ko lang mga 15,000. Ang tagal mag-edit talaga kasi, di ba, ang bagal. Tapos, pag nag-export ako, sobrang bagal talaga, pero, tinatsaga ko talaga yun. Hanggang ngayon, siguro iba-iba tayo ng personality. Hindi lang talaga ako masyadong mag-gadget talaga. Hindi ako masyadong mateki na tao. Yung laptop ko ngayon, Asus guys. Pero, Asus VivoBook. Tapos, yun, parang magkano lang. Hindi siya mahal. Mga 30,000, gano'n. Di ba yung mga laptop ngayon, maabot na ng mga 80,000, 100,000. Yung mga kapag vlogger ka, dapat yung laptop mo nasa mga 80,000, 100,000. Pero sa akin, 30,000. Mga ganun lang. Na, okay naman yung quality, di ba? Tingnan nyo. Okay naman yung quality. So, parang, hindi naman kailangan na sobrang mamahalin agad. Dapat makisabay ka sa uso. If it does its job, carry lang ako, ganun. Ang ganda ng kwarto. Malaki yung kwarto. Parang ang sarap mangarap na next time sana malaki na yung kwarto mo.
parang maganda na yung design niya. Tapos, alam mo yan. Diba soon, in God's perfect time. Pero, ayun nga, sa mga nangangarap din na mag-YouTube, marami nagme-message, paano ba ako mag-start? Hindi ko alam kung paano, just start. Kasi kahit ako ngayon, hindi ko naman alam lahat. I'm still discovering myself. May nandi-discover pa rin ako na, dapat ganito. Hindi mo malalaman agad in 1 year. I've been doing YouTube for 7. Pero sabi mo kahapon, pag walang camera, good boy or good boy? So that's it guys. We're just gonna enjoy, relax, and recharge here in our stay dito sa Pico de Loro. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa mga ganaps ko dito sa Manila. And I'll see you again sa mga paparating natin na trips guys. Maraming salamat. Buyers! Bye! Oh my God! Bye guys! Farm finished.